What are the bases of the POJC na yung mga media is bias? And can they cite an example kung saan naging bias ang media? Ganito lang po, no, I already issued an apology, no, doon sa mga members po na nabasto siguro, no. Sorry talaga kasi yung ibang membro po ng KOJC hindi na nila prevent yung kanilang damdamin nung pagkakita nila sa news, iba yung angling ng report, no. I was once a journalist also. You can always provide a good angling or a bad angling to the news, no. Perhaps a very good example was what happened to me when I was interviewed by Canoli de Castro, no? Ang daming tumatawag sa akin, grabe, nakaka-stress yung tawag talaga ng mga media, no? All over the Philippines, pero I'm doing my best to respond, even if mahirap talaga sa schedule ko. Pinagbigyan ko si Canoli, pero you all know, kayo na mag-decide anong nangyari dun sa interview namin. That is a very good example of bad journalism, no? Because I think we know that as a journalist, you are there to elicit truth, not to put out your opinion on the matter. Yun lang sa akin. Ang nangyari kasi sa akin doon na parang ininsulto na ako, ininsulto na si pastor. Yun ang feeling ko, ha. So kaya siguro kung ako nga na medyo naibahan ako, no? Abogado na ako, di na ako ng law school. Naibahan nga ako, how much po yung mga ordinaryong tao. So I hope you understand also that their feeling may also have a grain of truth, no? I mean, there may be some basis into it, but still, that is not a ground, that is not an excuse to forget your good manners and right conduct. And because of that, I am asking your utmost apology. We will do our best, no, na i-explain po sa kanila na most of you are doing your jobs, no? Kasi pag report natin, alam ko yan report natin, doon sa studio, yung mga bossing ninyo, yun ang nag-provide na ito lang ipalabas natin, hindi nyo control lahat, no? So, naiintindihan ko yan. So, unfair din na i-judge kayo na ganyan. Kaya nga, sorry talaga po. But on our part, we will try our best. Pero hindi talaga namin control lahat We will try our best to issue a directive to still be respectful and to honor the job of media men, because I know really, especially ikaw, bait-bait mo kaibigan nga tayo Oo. So sorry talaga na nangyayari po yan, ha? Pasensya po. Pero kami, i-try talaga namin na i-explain sa kanila na trabaho lang yan sa kanila, please respect them also. Pareho ba ako ba? Meron man ding ayaw sa akin, di ba? Pero anong magagawa ko? Ito yung trabaho ko I have to defend my client with all vigor and vitality and with all devotion, because this is my oath. My oath as a lawyer. And I do hope also yung mga iba din na nasa kabilang kampo, kung may kampo-kampo ba naman dito, they would also understand that I'm just doing my job. Si Sir Carlos, makakuha natin makakuha yung mga tao. Kasi like kagabi, sir, dumaan kami lang, nag-prayer sila. Diyan, naman yung bias sa media, sa policing, So, sa amin naman, yes po ma'am, sa amin naman ma'am, we cannot control very high yung emotion. Kung, if you are a media person, pag hindi ka naman bias, hindi ka masasaktan po. Pag ginagawa mo lang, tama yung ginawa mo, na bias ka sa katotohanan, hindi ka masasaktan sa mga pinagsasabi ng mga tao. Kasi alam mo, sarili mo. Ay, ignore mo lang yun kasi alam mo, trabaho mo, ginagawa mo talaga. You will just let truth to come out. Ipipresent ko yung truth. Pero yung mga nagre-react talaga, ma'am, na siguro ginagawa talaga nila, nasasaktan po sila. Kaya yung kahapon, naglabas ako doon, may mga kaya sa Davao Media po, usap, na sinabi na nag-blatter sila kasi sinabol daw sila. Ganito, ma'am, taga-kingdom. So, provide the names po. Kasi may disciplinary action. We do not tolerate and we don't teach that here po. Provide the names po. Isa-isa natin sino yung patawag po namin. Wala pa man po na-provide na names po. Yes po. Sir Carlo, may question lang tayo dito. Pag nag-report pa sila ng patungkol dito sa loob, na nangyari sa loob, meron bang bago nila i-report, may kumontak po sa inyo na para makuha naman yung sign ng KOJC o yung sign ng Nilatore ang nakuha? Yeah, wala po on our side. Kahit yung po, June 10 pa po na event, June 10 na event or even ito po na event na nangyari noong August 24, yung pabalik-balik po na kinuha niya sa bakit ang takbo ng news that
ang kingdom matagal daw yung paggawa nila ng search dito o warrant for kasi nagre-resist daw kami. Sabi ko, ang logic dyan? Kung nag-resist kami, hindi namin kayo pinapasok. 3,000, i-resist mo. 4,000 na mga pulis, ma'am, i-resist mo, mga baril. Ganun ba? Bakit ganun na ang gulo ng balita nila? Wala nga, hindi nga sila resist. They can move freely. Pag kinob doon nila isa ka building po, hindi kami makapasok, hindi kami makagalaw. Mag-resist ka pa? Ganun lang po. Nakatayo na po kami, may. Tapos, ito yung diskarte nila eh. Nakatayo kami, ganyan, siyempre nagtayo. Wag muna kayong gumalaw dyan kasi may lawyer kami. Ganun ang asamin eh. Pag-usapan mo sa lawyer. Ganun ba kung okay ba yung gagawin? Hindi. Gigit-gitin ka nila palagi. Ano ba to? Tapos, kung pag magigitan ka, the tendency po hindi naman po batutumar po, tulak din po. Yun na ba, nagre-resist na daw. Sabi ko, paano pong yun i-explain? Logical lang po, ma'am ba? Logical, pinapasok na kayo dito, tapos sinabi niyo pa na nag-resist. Ano pong connection doon? Maybe because walang contact person ang media dito sa SMNI. And syempre, attorney, Torion. Siguro you can provide us your number para just in case may clarification, we can contact you. Pero ito yung report sa human trafficking. It's a very grave accusation. Did you even provide a colatilla there that we tried to reach for SMN out, we tried to reach for KOJC for comments as to this alleged human trafficking angle, but we failed to do so. Maski man lang ganun, wala. Yeah. It was reported matter-of-factly. It turned out to be a dud. It turned out to be very false. Did somebody cover that the report on human trafficking turned out to be not true? That the member is a 52-year-old and allegedly like that, even allegedly na lang. Oo, wala din. Kaya siguro yung angling na natin, I'm not trying to teach you how to do your job. So siguro, pag may mga ganun na kuha ka rin ng komento dun sa kabila. Kaya para you can present the news fairly and objectively. Kaya it is incumbent upon you, it's within your code of ethics, to, before you put out the news, you have to exert effort to get the other side. Okay? That's your duty and your responsibility as a journalist. Because if you only report that side, members ng mga human trafficking, the end na. Unfair yun. You only did part of your job. There's still that difficult part of securing the comment of the other party. Perhaps lang, dun tayo nagkulang. Kung maalala ninyo, noong August 25 ata yun, na-report po na meron daw 2 victims ng human trafficking ang na-rescue daw ng mga pulis. Ang isa doon, si Ma'am Jeneline R. Bingil, 52 years old, nandito po siya sa harap ngayon at magsasabi sa inyo na hindi po yan totoo. Isabi niyo po, Ma'am Jeneline. Yes po. Magandang hapon po sa buong mundo po. Sa buong mundo na nandito sa harapan ko ngayon, sa buong mga media sa harapan ko, at sa mga kababayan ko dito sa buong mundo, ako po'y tumatayo bilang kingdom citizen, loyal, dedicated to Almighty Father, to the Son. Hindi ako napilitan pumunta dito at ako'y tatayo para sa lahat, sa ating kabutihan at sa bansang Pilipinas. Ako po, hindi ako pinilit na magsalita dito. Yung nangyari sa anak ko po, kasi yung last time po, yung last night po na pumunta dito, talagang hinanap niya po ako, sir. Kasi hindi niya ako makontak. Tapos po, sir, yung nandoon na kami sa harap, nakita na kami na anak ko po, talagang inausap ako ng mga DSWD at saka yung mga pulis na pupunta kami sa labas po. Pero yung anak ko, hindi ko alam na mayroon pa pala siyang police blotter report po. Kaya yun. Tapos doon sa police station, dinag-usap na kami ng anak ko. Tapos po, tinawag yung anak ko, narinig ko na si Sir Torion, Sir Tori po, na mayroon pong media conference po. So yun, hindi ko alam na na-interview na pala sa media yung nangyari sa amin. So hindi niya alam na yun pala, yun na pala, nakita niya na lang ang nasa media na pala siya. So hindi ka biktima ng human trafficking ito?
Hindi talaga po kasi ako talaga ang nagano dito. Siyempre isang anak na may mama dito, siguro nag-worry din siya. Kaya yun, iyak siya na iyak kasi hindi niya po ako makontak. Ilang taon ka na dito, ma'am? Parang na-baptize po ako 10 years po. Opo. Pero di kayo nag-kausap ng anak ninyo, ma'am, na maayos, pati siya nagsumbong sa mga polis na gano'n. Hindi, nag-usap kami. Ngayon lang, July 17 lang po, mga ganon, last month lang. Nag-usap na po kami. Sabi ko, kahit ano mangyari, nandito ako kay pastor. Huwag niyo akong papauwiin dahil ko po to, freedom of choice ko po to. Nakatapos na kayo sa pag-aaral niyo, so ngayon, bigyan niyo ako ng kalayaan. I-serve ko yung buhay ko sa Ama to the Son. So, nag-usap na kami. Tapos yun lang ang time na talagang inano niya ako na uwi ako kasi natakot nga siya, nandito ako. Sabi ko, huwag kang mag-alala dahil yung Ama, yung aming protector dito, ang Ama, walang iba. So, kaya siyempre, naano din siya sa worry sa akin, ang iyak-iyak niya, yun ang nangyari. Na talagang pumunta siya doon sa police station. Kaya tinulungan siya ng police din, nagpunta doon. Pero ngayon, ma'am, kumusta kayo ng anak ninyo? Okay na po ba? Okay, hindi pa naman kami nag-communicate, sir. Kasi hindi kayo nakita, ma'am, after kang kinuha ng mga polis na biya sa bridge dito, hindi kayo nakita. Hindi, doon kami, umuwi kasi sa Midsayap. Ngayon siya, opo. Magkita kayo dun last Sunday. Ayun nga, opo. So, okay na sa kanya, ma'am, na nandito ka na sa... Opo, okay na sa kanya. Ilan pala yung anak niyo, ma'am? Ano po? Ilan yung anak niyo? 3 po. Tatlo. Yung nagreklamo, Pangalawa po. Opo. so dito ka nabalik na. Opo, nandito na ako ngayon. Kinabukasan ako bumalik dito. So, missionary po talaga kayo. Opo. Anong sinabi sa'yo ng pulis, mga pulis at DS doon sa labas, yung kinuha kayo? Kasi may video na kinuha kayo. Opo. Anong sinabi nila sa'yo? Sabi naman doon na makabalik naman ako dito kasi kailangan talaga na, sabi ko, magbabalik talaga ako dito sa kingdom. Kasi lumabas ako eh. Tapos yun, nakasikil na kami ng anak ko doon. Kaya yun, sabi ko talagang mabalik ako. Hindi lang ko pinayagan kasi nga yung gulo ko sa labas. Eh sa kinabukasan na lang. Kaya yun, pag kinabukasan, bumalik din ako dito. Attorney, may legal actions sa gagawin regarding sa nangyari kay nanay ko. We are contemplating as to that, no? There's so many legal actions that are in our table right now. But really, as to this incident, no? This is just but one of the many subplots, no? And we are contemplating. We are just happy that you now know that angle, human trafficking angle, is not true. It was a belatedly cracked up plan on the part of General Torre, perhaps, no? And as you know, it only came out because one of her children was worried because of the siege, because of what is happening here. So she went here all the way from Midsayap, but was prevented by the police. That was the reason why she went to the police. And I think you know, she already related to you what happened. Nangyari lang yon kay nag-worry yung kanyang anak dahil sa all over the news dito eh. Oh, so kaya nag-worry sa kanyang mama. Pero ang mama naman ay kusang loob, patagal na po dito, 10 years na dito sa Kingdom Nation po. So walang kaso human trafficking, attorney? Paano magkaroon ng human trafficking? Voluntary siya dito, tsaka 52 years old na po siya. She can decide on her own po.